Mr. Roboto, domo, domo, domo arigato, Mr. Roboto, domo. At nagbabalik po ang Umagang Kay Ganda. Ibinida namin ngayong umaga ang mga robots na gawang Pinoy. Siyempre, kaya sa atin na Bring Me Contest, ang hinahanap po namin ang pinakamalaking Robot na gumagalaw. At siyempre, ang nanalo ay si Gilbert Manzano na taga Rojas District, Quezon City! Yay! Congratulations! Ipakita natin kung talagang gumagalaw ang robot na ito. Ito ba ay gumagalaw? Gumagalaw ba yan? Tingnan natin. Gumagalaw siya! So, congratulations! Kayo po ang nanalo ng 2-in-1 electric fan, grocery gift pack, mga damit pambata at water purifier. Ayan, at eto naman, alamin pa natin ang iba pang mga robots na gawa sa mga estudyante ng Dr. Yangas Colleges. Yan! Alright. Ayun sila, palaban natin. Umagang Kay Ganda po. Guys, thank you so much for being here with us. Syempre talagang ipinagmamalaki namin yung mga ginawa nyo dahil syempre pang world class talaga ang mga robots na ito from your college sa Bulacan, no? At ito magpapakitang gilas, ha? Yes. Sasayaw daw itong mga to. At alam mo ba, Ate B, Donita, mga kapamilya, bukod sa pagkamanalo nila sa 7th World Robot Olympiad, ay naging 9th placer din sila sa World Robot Olympiad sa Korea, South Korea noong 2009, tama? Wow! At ngayon naman, para ipapakita naman sa atin ni Coach Romir Jimeno ang dancing robots na gawa po nila. Hi, Sir Ramir. Tell us, these are all dancing robots. Iba-ibang sayo ba ang ginagawa nila? Yes, ma'am. Sige nga, pakita isa-isa. Yes, ma'am. So, Bakit nyo naman naisip gumawa ng dancing robots habang sineset up? Ayun, ito, nagsisingkil. primarily po kasi, ma'am, dito po sa atin sa Pilipinas, rich po tayo sa culture wherein yung mga talents po ng mga Pinoy is more on dancing. So, kaya po naisip po namin na why not i-express po natin yung means of tourism natin in dancing. So, first po sa aming exhibit is we have here yung Singkaban, which is famous in Bulacan. Yes. And second to that, here we have Singkil. Yung singkil. Ito. Lastly, the last one is yung Igorot po natin. Asan yan? Yung dancers. Mag-anak ko yun. Ito. Oo, promise, mga kalahi ko. Ako, I like this one kasi parang it's the most dynamic. Pero meron din tayong mga robots na sina A1 at N1 dito sa dulo. A1, Medyo N1. mas high-tech ito kesa ito, no? Tell us about it. Guys, what do A1 and N1 do? Ito po, una po si A1. Yan po. A1 Nakakapaglalakad po ba? siya. Ayan po, nakakapaglakad po siya. Tapos po, itong si N1 naman po, nakakadetect po siya ng sound. Tapos po, Oh, wow! Wow! May sensor. Hindi po siya tutulog. Ano yun? Anong ginagamit niya? May sensor yan. Sensor po. Ay, nalaglag. So meron din siyang sabi mo sound activation na pag meron siyang nakarinig ng sound, like boses ng tao. Nagra-run po siya Kunyari, ngayon yung kasi palakpak, meron din. Ayan po. Sige, subukan natin. Tapos ilagay niyo po yung kamay niyo dun sa parang eyes niya dito. Sa baba. Pala sa harap. Para po huminto siya. Aba! Up. Ibig bang sabihin sa, depende kung ano yung tunog, yun yung iba-ibang actions ang gagawin niya. Hindi po, bali po ano po, bali sa program po namin, una po, pwede po siya mag-forward, pwede po siyang mag-turn, saka backward po. So nakakaikot po siya sa isang place, depende po dun sa sound na ilalagay po natin. Okay, gusto kong tanongin. Sorry, Di. Sige. No, go ahead. Gusto kong tanongin, ano sa tingin nyo yung future ng robotics? Di ba? Siyempre, kayo bilang mga bata, yung mga estudyante, ngayon na nagtataka din yung mga kapamilya natin, ano sa tingin nyo yung, siyempre, yung dapat natin gawin dito sa robotics, yung future? Tingin nyo may potential ba dito sa bansa natin? Kasi po yung pong robotics, para pong, pwede po siya yung mga sensors po ng robotics natin, pwede po natin gamitin sa mga early warning devices po para po sa mga typhoons, earthquakes, para pong ganun, pag nai-improve po natin, yun po yung malaking tulong sa bansa. Para po, tapos po sa security naman po, pwede rin po siyang makatulong dahil po yung mga robot po natin, pwede po natin gawin na mga security guards na ganun po. Oo nga naman. Ano? At least kapag ganyan, for peace and order, kailangan na yun sa mga panahon ngayon. Pero ngayong umaga, kasama rin po natin ang Project Director ng World Robot Olympiad na si Miss Mylene Aviva. Yes, hi Mylene! Hi! Una-una, buti naman naisip niyo mag-organize nito.
Malaman nga natin, paano nga ba natin pinili naman yung mga robot na isasali natin dito sa ating Olympiad? Unang-una, sumali sila ng Philippine Robotics Olympiad dito sa Philippines nung last year pa yon. Sabi mo, ilan ang tinalo natin? Tinalo natin ay 1,012 students. From 22 countries. 22 countries. Yes. At we are honored that we hosted the World Robot Olympiad here in the Philippines. Okay. Last year po ay sa Korea, this year po sa Manila, Philippines. Next year po ay Doon yung susunod na competition. this year gagawin po sa Abu Dhabi, sa Abu United Dhabi. Arab Emirates. Paano ba sumali? I'm sure yung mga bata dyan, naging mga madaming events yung gustong sumali ngayon. Mag-log on lang po sa www.felta.ph. Tapos meron pong mga forms nandoon po. Ang galing at congratulations sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo sa pagsama dito at sa mga estudyante. Good luck sa inyo. Yes, thank you and thank you for being with us talaga today. Alright, alam niyo naman na isang malaking karangalan para sa ating bansa na sumali sa mga ganitong competition at manalo. So let's all keep cheering them on. Tama yan. Magbabalik po ang Umagang kay Ganda! Domo arigato, Mr. Roboto. Domo, domo, domo arigato, Mr. Roboto.